Magandang umaga sa iyo, Sir Joseph, at pati na rin sa iyong mga taga-subaybay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carlo, 40 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Isabela. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ng lolo ko noong siya'y binatilyo pa lamang. Itago na lamang din natin siya sa pangalang Juanito. 14 na taong gulang ng panahong yon at nakababatang kapatid naman niya ay si Primo, 10 taong gulang. Upang mas maunawaan ninyo ang istorya ay kukwento ko ito sa pananaw ni Lolo Juanito. Nakatira ako sa isang bayan sa Marinduque at ang karanasang ito'y nangyari noong taong 1980. Kasalukuyan akong estudyante noon sa sekundarya. Mahirap ang aming buhay dahil maagang kinuha ang aking ama na siya naming inaasahan para maghanap buhay para sa amin. Magtutoroso kasi ang aking tatay, ngunit aksidente siyang nabagsakan ng malaking puno na naging sanhi ng maaga niyang kamatayan. Noon kasi madalas akong isama ng aking ama kapag namumutol ito ng malalaking puno sa gubat. Nilalakad namin ito at mahigit 1 oras, kaya naman maaga pa lamang ay sinisimulan na namin ang paglalakad. Doon ay tinuruan din ako ni ama kung paano manguha ng kabute. Tinuro niya sa akin kung ano ang nakakain at kung ano ang nakakalason. Kaya naman nakasanayan ko na rin manguha nito kahit na nang pumanaw ang aking ama. Kung dati ay kinakain lang namin ang kabute, kalaunan ay binebenta na namin ito sa palengke ni Primo para may pambaon kami kapag pumapasok sa eskwela. Ang nanay ko kasi umi-extra lamang sa paglalabada. Maaga kaming gumigising ng aking kapatid para manguha ng kabute sa gubat. Noong unay natatakot pa kaming dalawa na manguha dahil medyo madilim ang kagubatan kapag umaga. Hindi ito pinapasok ng liwanag, naharangan kasi ito ng nagtataas ang puno na may makakapal na dahon. Pero katagalan ay nasanay na rin kami. Pinagdadala kami ni inay ng mga itak para panghawan na rin sa mga damo at proteksyon na rin para sa mga mababangis na hayop. Inilalagay namin sa timbang mga nakukuwang kabute. Halos nakilala na namin ang lahat ng uri ng kabute kaya naman ay hindi na kami nalilito kung alin ang may lason at kung alin ang wala. Pero kalimitan sa mga nakukolekta naming magkapatid ay mga kabuting tengan daga, kabuting saging, kabuting anghel at minsan naman ay ganoderma na sinasabing mahusay sa goiter at iba pang mga bukol sa katawan. Kaya rin daw nitong pumaslang ng kanser. Ito ang pinakamahal sa aming mga nakukolekta, ngunit madalang lamang ito kumpara sa 3. Isang umaga habang nangunguha kami ng kabute ay napansin naming may tinatayong bagong kubo sa hindi kalayuan. Ilang metro mula sa pinagkukunan namin ng kabute, nakita namin ang isang matandang lalaki at babae na abalang gumagawa ng kubo. Hindi pa kami napapansin ng mga ito dahil nakatuon ang atensyon nila sa kanilang ginagawa. Ang matandang lalaki ay nagkakabit ng bubong na gawa sa dahon ng anahaw, habang ang matandang babae naman ay gumagawa ng tabing ng kubo mula naman iyon sa dahon ng niyog. Mukhang may bagong lipat dito ah. Tignan mo, Primo, at may tinatayo silang bahay na hindi kalayuan. Mukhang galing sa kabilang baryo, kuya. Hindi kasi pamilyar ang muka eh. Halika, lapitan natin at nang matanong kung tagasan sila. Para naman kapag nanguha tayo dito sa gubat eh, hindi na tayo matatakot. Pag-aaya ko kay Primo na kaagad naman niyang kinontra. Akma ko na sanang lalapitan ng 2 matanda na sa tansya ko ay nasa 90 na ang edad. Ngunit pinigilan ako na nakababata akong kapatid dahil mahuhuli na raw kami sa eskwela. Dadalhin pa kasi namin ang nakolektang kabute sa palengke para ibenta. Halos nakakaipon kami ng tig-kalahating timba araw-araw na umaabot din ng 2 hanggang 3 kilo. Sapagkat ang gubat na pinupuntahan namin ay mamasa-masa dahil sa hamog na siyang gustong-gusto ng mga kabute. Bukod doon ay hindi talaga ito naaarawan. Kami lamang din na magkapatid ang bukod tangi nangunguha doon ng kabute dahil hindi pinapasok ng mga taga roon sa amin ang parting yon
ng gubat sa pangambang maraming mababangis na hayop ang pwedeng umatake sa mga ito. Pero dahil nga sanay na nga kami, hindi na namin yon alintana. Halos araw-araw ay ganun ang ginagawa ko kasama si Primo para maisalba ang pagkain pati na rin ang mga pangangailangan namin sa eskwelahan. Ang nanay naman namin ay sumasagot ng ibang mga gastusin. Nang muli naming pasukin ng gubat isang umaga ay buo na ang kubo. Ang ipinagtataka ko lamang sa dami-dami ng pagtatayuan ay bakit sa loob pa talaga ng kasukalan na isipan ng dalawang matanda na magtayo ng titirhan. Nagkibit-balikat na lamang ako at nagpatuloy sa pangunguha ng kabute. Kung kami ay nagtataka ay ganun din naman ang mga nasa palengking nakakasalamuha namin dahil hindi kami nauubusan ng panindang kabute. Akala tuloy ng iba'y nagpapatubo kami nito, pero para wala ng maraming tanong ay tumango na lamang din ako. Hindi ko rin naman masabi ang lugar na pinagkukunan namin sa pangambang baka mawalan kami ng pagkakakitaan. Isang araw ay binalot ako ng matinding kuryosidad dahil hindi ko nakikita ang dalawang matanda sa kubo. Sa tagal-tagal naming nangunguha ng kabuti ay hindi ko man lamang nakita ang nakatira doon simula nang matapos gawin yon. Wala rin akong makitang bintana at pinto ng kubo kaya naman napaisip ako kung saan dumadaan ang matatanda. Kaya naman para matuldukan ang aking mga agam-agam ay napagpasyahan kong ayain si Primo na lumapit sa bahay para silipin kung ano ang ginagawa nila sa loob ng mga oras na yon. Ang mabuti pa siguro tingnan natin kung anong ginagawa nila sa loob kasi nakapagtataka na. Ilang araw na tayong nangunguha ng kabute ngunit hindi naman natin nakikitang lumalabas ang dalawang matanda. Ano ka ba naman kuya? Mali mo naman natutulog pa yung dalawang matanda. Ang aga-aga kaya nating manguha ng kabuti rito sa gubat. Ang alam ko kasi kapag matanda maagang laging nagigising Wika ko pa na sinenyasan si Primo na huwag masyadong maingay sa aming mga paglalakad. Nang nasa tapat na kami ng kubo ay dahan-dahan kaming lumapit at naghanap ng butas na pwede naming silipan. Swerteng nakakita ng maliit na butas si Primo. Agad ko siyang hinawit at tinutok ko ang paningin sa butas para silipin kung anong mayroon sa loob. Pero ganun na lamang ang aking pagkabigla nang makita ko ang dalawang matanda na nasisiyahan habang nilalantakan ng hilaw na karne. Nakatalikod ang mga ito sa amin pero kitang-kita ko ang pagdaloy ng sariwang dugo sa kamay ng mga yon habang inangasab-ngasab ang bahagi ng karne. Ano yung kinakain nila? Parang karne ng tao yun Ano ba yun kuya? Karne ng tao? Nababaliw ka na ba? Umalis na tayo rito Primo. Hanggat hindi pa nila tayo nakikita, nanganganib na ang buhay natin sa mga taong to. Nanginginig na bulong ko habang pinapanood pa rin ng dalawang matanda. Ilang saglit lamang ay nahagip ng paningin ko ang isang sako na nakapaibabaw sa malaking palanggana. Umaagos ang pulang likido mula rito. Sa palagay ko'y naglalaman din yon ng karne ng tao dahil nakalabas ang isang paa mula ron. Takang-taka naman sa akin si Primo. Pagtingin ko kasi sa kanya napansin niyang namumutla ako kaya naman pinaalis niya ako at itinutok din ang mata sa maliit na siwang. Muntik pang mapasigaw ang aking kapatid dahil sa nasaksiyan. Mabuti na lamang at agad kong natakpan ang kanyang bibig at sinenyasan na tumahimik. Tila naintindihan naman ni Primo ang gusto kong sabihin. Kuya, mukhang hindi mga tao ang nakatira sa bahay na yan. Mamamatay tayo rito kapag hindi pa tayo umalis. Kaya nga hinaan mo ang boses mo kung gusto mo pang makalabas pa rito ng buhay. Tumango naman ito at niyaya ko nang umalis. Dahan-dahan kaming dumayo mula sa kubo. Ngunit sa labis na pagkatarantay, nakaapak si Primo ng bubog dahilan para mapasigaw siya ng malakas na umagaw ng atensyon ng dalawang matanda. Agad silang lumabas ng bahay. Hinila ko naman si Primo at mabilis kaming nagtago sa likod ng malaking puno. Nakita pa naming mula sa silong ng maliit na dampa ay lumabas ang matandang lalaki.
Gumapang ito't nagpalinga-linga habang ang babae naman ay sumampa sa bubong ng kubo. Titingin-tingin din ito. Nakita namin na may mga bahid ba ng dugo ang mga bibig nila. Maya-maya pa'y sumisingot-singot ang matandang lalaki pagkatapos ay dumapit kung saan kami nakatayo kanina. Doon ay nakita nito ang mga patak ng dugo ni Primo. Dali-daling tinawag ng matandang lalaki ang matandang babae na nasa bubungan. Ga, alika rito at may bisita tayo. Tignan mo at may patak pa ng mga dugo rito. Habay, oo nga pang, mukhang sariwa pa yan na. Ito siguro yung sumigaw kanina, parang bata eh. Halika ga, sundan natin kung saan tayo dadalhin ng patak ng dugo. Mabuti na yung marami tayong imbak na pagkain para kapag dumating na naman ang panahon na pahirapan sa pangunguha ng bata ay hindi tayo magugutom. Nasasabik na anyaya naman ng matandang lalaki habang nakangisi at dilat na dilat ang mga mata. Parehong nagkatinginan ng mga ito na tila ba nagkakaunawaan sa mga iniisip nila. Pigil naman ang paghinga namin ni Primo. Abot-abot ang aming kaba. Tagaktak din ang malamig na pawis na tumutulo mula sa aming muka. Pakiwari ko ng mga oras na yon ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog. Minabuti pa namin ni Primo ang pagkukubli sa likod ng puno. Mula dito'y natatanaw namin ang dalawang matanda na palinga-linga pa rin at masinsinang naghahanap sa amin. Mainam na lamang din at matataas sa mga damo at naglalakihan din ang mga puno kung saan kami nakakubli. Nakatulong pa iyon upang hindi kami kaagad na mapansin. Hindi nagtagal ay tila na pagtanto na yata ng mga ito ang kinalalagyan namin. Maya-maya pa'y lumapit ang dalawang matanda papunta sa pinagtataguan namin nang mapansin ang ilang pang mga bakas ng dugo. Nakaramdam naman ako ng matinding kilabot. Hinawakan ko ng maigpit ang aking itak. Mananaga na lamang talaga ako kapag nagkataon. Kuya, papalapit na sila rito. Anong gagawin natin? Huwag kang magsalita at baka marinig ka dyan. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon, Sir Joseph. Naisip ko na kapag natuntun nila kami ay magpapaiwan na lamang ako at haharangan ng dalawang matanda upang makatakbo ang nakababata kong kapatid. Pero tila sinuswerte pa kami ng mga oras na yon dahil may napadaang manok na labuyo sa aming harapan. Bulag ito kung kaya't hindi nito kami napansin. Nang nasa tabi ko ng manok ay agad ko itong sinunggaban sa ulo. Sinigurado kong hindi ito makapag-iingay. Gamit ang itak ay sinugatan ko ito sa tiyan at saka maingat na pinakawalan. Nagulat pang dalawang matanda nang makita ang manok na duguan. Ang takting manok imbis na lumapit sa dalawa ay bumalik sa aming kinaroroonan. Kaya naman maingat kaming umikot ni Primo sa likod ng puno. Mabuti na lamang at may kalakihan ito kaya naman kahit na apat ang magtago sa magkakabilang gilid ay hindi magkakakitaan. Agad na sinunggaban ng matandang babae ang manok saka ito sinakmal sa leeg. Kitang-kita ko kung paano baliin ng babae ang leeg ng manok. Gamit ang bibig ay tinanggal nito ang ulo at saka sinipsip ang dugo. Tila masusuka ako dahil sa nakikita, ngunit pinigilan ko ang sarili. Ayaw kong makalikha ng ingay. Nanginginig ang aming mga katawan sa sobrang takot. Makalipas naman ng ilang minuto ay napagpasyahan na rin ng dalawang matanda na bumalik sa kubo. Binitiwan ng babae ang manok at nagtatakbo pa ng kaunti bago tuluyang lumungay-ngay. Nang makabalik na naman ang dalawang matanda sa kubo ay naghintay pa kami sandali. Baka kasi lumabas sa mga ito at makita kami. Agad ko rin pinunit ang laylayan ng damit ko upang talian ang paang nagdurugo ni Primo. Inalalayan ko pa ito habang paika-ika itong naglalakad. Lumabas na kami ng gubat, dala ang mga nakuwang kabote. Habang nasa daan ay nagtatalo pa kaming magkapatid kung sasabihin ba namin ang aming nasaksihan. Kapag sinabi kasi namin ang nangyari sa gubat, ay malamang na hindi na kami papayagan ni inay na manguha pa ng kabute. Siguradong mas mamumulubi kami at baka magdildil na lamang kami ng asin.
Hindi rin kasi talaga sumasapat sa aming tatlo ang kinikita ni inay sa pag-extra sa paglalabada. Kaya naman nagdesisyon na lamang kaming magkapatid na ilihim na lamang muna ang nangyari. Kahit na sa ibang tao ay wala kaming pinagsabihan sa pangambang matunton ng pinagkukuhanan namin ng kabote. Napagdesisyon na lamang namin na wag nang lalapit pa sa kubo upang hindi manganib ang aming buhay. Agad naming dinala mga kabote sa palengke para ibenta. Hindi naman kami nahihirapan dahil inilalapag pa lamang namin ng mga ito ay may mga bumibili na kaagad. May mga suki na rin kasi kami. Nang may benta na namin ng lahat ng kabote ay nagpasya na rin kaming umuwi. Kumita rin kami ng 100 piso doon, kaya naman masaya kaming naglakad pa uwi ni Primo. Mamayang tanghali na lamang kami papasok sa eskwela. Nagulat pa ang aming ina nang makita nito ang kapatid ko na iika-ikang maglakad. Tinanong nito si Primo kung ano ba ang nangyari. Pero para hindi na magkamali ng sasabihin ay ako na ang tumugon sa tanong ng aming inay. Sinabi kong nabubog si Primo habang naglalakad kami pa uwi. Napapailing naman ang aking ina na sinabihan ng kapatid kong mag-iingat. Kumuha pa ito ng gaas na nakalagay sa gasera at binuhusan ng sugat ng nakababata kong kapatid. Ganun lamang kasi ang mga gamot namin sa mga sugat, Sir Joseph. Ibinigay ko rin kay inay ang 80 pesos na natira. Kinuha namin ang tig-10 ni Primo. Ang 5 piso ay baon at pambili naman sa mga kailangan ng tira. Masayang-masaya naman si inay dahil may pambili na raw kami ng asukal, kapeng barako at bigas. Ilang araw na kasi kami nagtsatsaga sa pag-iinom ng sinunog na kanin. Sa hindi po nakakaalam ay yun po yung tutong ng kanin. Ito po yung ginagawa naming kape sa probinsya kapag wala kaming pambili. Pagkapan ng halian ay pumasok na rin kaming magkapatid. 30 minutos na lakaran lang naman ay napunta na sa eskwelahan. Hindi hamak na mas malapit kaysa sa nilalakad naming papunta sa gubat. Habang nasa daan ay nagkukwentuhan pa kami ng aking kapatid. Iika-ika pa rin siya pero kaya naman daw niyang tiisin. Nilagyan na rin namin iyon ni inay ng dinikdik na bayabas. Kahit tirik na ang araw ay hindi namin ito alintana. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad nang marinig ang usap-usapan ng mga kapwa naming mag-aaral. May isang estudyante raw kasi ang nawawala noong isang araw nang pumasok raw ito sa eskwelahan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakauwi. Nag-aalala ng mga magulang nito, kaya naman pinaalalahanan kami ng aming guro na huwag magpapagabi sa kalsada dahil may mga sindikato raw na nag-iikot at kumukuha ng bata. Ayon pa sa aming guro ay dinudukot daw ng mga ito ang mga lamang loob at saka ibinebenta sa mga mayayamang pamilya na nangangailangan noon. Pag-uwi namin ni Primo ay nabungaran namin si inay sa tarangkahan pa lamang ng bahay. Medyo nahuli kasi kami nang uwi sa kadahilan ng nakatokang maglinis si Primo ng araw na yon. Hinintay ko pa siyang matapos sa paglilinis kaya naman madilim na rin kaming umuwi. Nakapamaywang na sinalubong kami ni inay sa tarangkahan pa lamang. Tinanong agad kami nito kung bakit ngayon lamang kami umuwi. 6:30 pa lamang naman noon ng gabi. Nabalitaan din pala nito ang tungkol sa mga nawawalang estudyante rito sa amin, pati na rin sa mga karatig na lugar. Sinabihan kami nitong sa susunod ay huwag daw kaming magpapagabi dahil nga sa may mga gumagalang nangunguha ng bata. Hindi naman siya galit sa amin, siguro ay nag-aalala lamang dahil nga medyo madilim na kaming nakauwi noon. Pagkatapos kumain ay nakinig lamang kami saglit sa paborito naming programa sa radyo, Ang Gabi ng Lagim. Saka na kami natulog. Kinabukasan, pagising ko'y agad ako nagilamos at uminom na lamang ng kape. Medyo napaaga pa ang gising ko dahil naalimpungatan ako. Umiiyak kasi si Primo. Sumasakit daw kasi ang paa nitong nabubog kaya naman muli itong nilagyan ni inay ng gaas. Pagkainom ng kape ay lumakad na rin ako papunta sa gubat. Medyo madilim-dilim pa noon. Sa tansya ko'y mga 5:00 pa lamang na madaling araw. Pero sabi ko sa sarili ko'y okay na yon para maagang makauwi. Pagdating ko'y agad ako namulot ng kabote. Napakarami namang umuusbong sa lugar na yon. Masayang-masaya ako nagpasalamat sa kalikasan
dahil sa pagbibigay nito sa amin ng biyaya. Katakataka rin kasing hindi nauubusan ng umuusbong na kabuti sa lugar na yon. Sa tingin ko'y may nilalang doon na nangangalaga ng lugar na siyang nagbibigay ng kabuti sa akin. Maya-maya pinakarinig ako ng mga yabag, kaya naman agad ako nagkubli sa puno sa hindi kalayuan. Habang papalapit ay may sumisigaw na bata akong naririnig. Nang dumaan ang mga nilalang ay doon ko nakita ang dalawang matandang may bitbit na bata na sa tansya ko'y kaidaran ni Primo. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito. Ang bata naman ay nakalito na ang ulo sa sako, patuloy itong nagpupumiglas. Ngingisi-ngisi naman ang dalawang matanda. Napadaan ng mga ito at nakita ang dalawang timba na may lamang mga kabuti. Biglang naalarma ang mga ito at nagpalinga-linga sa paligid, kaya naman mas pinagbuti ko ang pagtatago. Sumisingot-singot naman ang dalawang matanda na waring may inaamoy-amoy na kung ano. Ga, parang may naamoy akong pagkain ah. Asan ba pang? Medyo mahina na kasi ang pang-amoy ko at tumatanda na ako eh. Mukhang sa banda ron nang gagaling yung amoy ng tao. Para ka namang sirapang, ayan yata sa paanan mo ang naaamoy mo eh. Hindi naman yan ang tinutukoy ko. Tae yan eh, ang naamoy ko tao. Naiinis na nagpapaliwanag pa ito. Pagkatapos ay nayayamot na ipinahid sa damuwang suot na tsinelas. Tatawa-tawa naman ang matandang babae sa ginagawa ng asawa. Kapag minamalas ka nga naman, oo. Bulong ko sa aking sarili na pigil ang paghinga. Maya-maya pinapansin kong unti-unti silang lumalapit mula sa aking pinagtataguan. Mas lalong lumalakas ang nararamdaman kong takot. Hindi ako pwedeng kumilos sa kinauupuan ko dahil lalo nila akong mahalata. Isiniksik ko ang aking sarili sa puno. Doon ay may nakita akong maliit na butas. Papalapit na ng papalapit ang mga yabag. Ako naman ay panayan dasal na sana ay huwag silang tumuloy. Nang walang ano-ano'y minarinig akong sumisitsit sa akin. Napalingon-lingon ako sa paligid kung saan nanggagaling ang pagsitsit na yon. Wala naman akong nakita maliban sa dalawang matanda na ilang di pa lamang ang layo mula sa akin. Muli ko narinig ang pagsitsit at sa pagkakataong yun ay nasa punong tenga ko na. Nandito ako sa balikat mo. Nagulat pa ako nang makita ko ang maliit na nilalang na nakapatong sa aking balikat. Halos kasing laki lamang ito ng kabuti na kinukuha ko. Mahaba ang puting balbas nito, matutulis sa mga sapatos. May suot din ito na matulis na sombrero. Nakangiti siya sa akin. Sus Mariosep, duwende! Tanging nasambit ko sa labis na pagkabigla. Sisigaw pa sana ako ngunit napansin kong napakalapit na ng dalawang matanda sa akin. Kaya naman pinigilan ko ang aking sarili. Huwag ka matakot sa akin, kaibigan. Ako ang nangangalaga sa lugar na ito. At ako rin ang nagbibigay sa iyo ng kabuti araw-araw. Bukod doon, ako rin ang tumulong sa inyong magkapatid noong nakaraang araw. Binigyan ko kayo ng bulag na labuyong manok para may pakita kayo sa mga aswang. Mahabang paliwanag ba ng maliit na nilalang. Sinabihan ako ng maliit na nilalang na may alam itong pagtataguan para hindi ako makita ng mga aswang. Dagdag pa nito, sumunod na lamang daw ako sa kanya. Maya-maya pa'y tumalon ito mula sa balikat ko at pumasok sa maliit na butas. Inilabas pa nito ang maliit na kamay sa butas na tila inaalalayan ako. Ibinigay ko naman ang aking hintuturo. Nang mahawakan ako nito'y may kung anong puwersang humatak sa akin papasok sa loob. Saktong papasok na ako sa butas nang biglang sumulpot ang matandang lalaki sa aking harapan. Titig na titig ito sa akin. Nagniningas sa mga mata, tumutulo ang malapot na laway nito sa bibig. Nandyan ka lang pala. Sinasabi ko niya nga ba't may naaamoy akong sariwang pagkain. Ga, halika rito, may tao. Sigaw nito sa kasama. Nasa hindi kalayuan lamang yon at binabantayan ng batang patuloy na nagpupumiglas sa loob ng sako. Akma sana akong hahawakan ng matandang lalaki
nang bigla akong higupin ng maliit na butas. Pagkatapos iniluwa ko sa kakaibang kapaligiran. Napahagikik pa ang maliit na nilalang nang makita ko nitong sumubsob sa damuhan. Hindi nito nakitang nakakatakot na nilalang kanina dahil nauna itong pumasok. Nagpalingalinga ako sa pangambang baka nasundan kami ng dalawang matanda. Sa awa naman ng Diyos ay wala ang mga ito, kaya naman nakahinga na rin ako ng maluwag. Magandang lugar. Maraming puno na hitik sa bunga. Hindi nga lamang pamilyar sa akin ang ibang mga prutas. May mga kabahayan din na makukulay na animoy naglalaki ang kabute. Nagtaka pa ako dahil sa lugar na yun ay hindi naman ganoon kaliit ang nilalang. Siguro yung mga 3 talampakan nito na animoy unano. Nagpakilala ito sa akin. Ang pangalan daw niya ay Duwarben at isa daw siyang puting duwende na nagbabantay sa lagusan patungo sa kanilang daigdig. Matagal na daw niya akong sinusubaybayan. Siya daw ang nagbibigay sa akin ng maraming kabute para naman daw may maiuwi ako. Nararamdaman daw kasi niyang may busilak akong puso at may takot sa Diyos. Takot man ay napatango na lamang ako sa sinasabi ng duwende. Nagpasalamat ako dahil ito pala ang nagbibigay sa amin ng kabute, pati na rin sa pagtulong nito sa aking makatakas doon sa 2 matanda. Ayon pa rito ang mga nilalang daw na nakita ko kanina ay mga abwak. Isa daw yung uri ng aswang. Ang babae raw ay may kakayahang lumipad at magpalit ng anyo bilang uwak at ang lalaki naman ay kayang mag-anyong bayawak na tumaraan sa ilalim ng lupa. Mapanganib daw ang mga ito kaya hanggat maaari ay umiwas ako sapagkat kumakain daw ang mga ito ng hilaw na karne. Sinabi kong nakita ako ng 2 matanda kanina habang papasok sa kanilang mundo. Napaisip naman ang duwende. Sinabi nitong kapag ganoon daw ay hindi ako pwedeng bumalik sa gubat dahil natandaan na raw ako ng 2 matanda. Maya-maya pa inaya na ako nito sa kanyang bahay. Medyo may kaliitan ang pintuan ng bahay ng duwende kaya naman kailangan ko pang yumuko at maglakad ng patagilid para makapasok sa loob. Doon ay pinakilala niya sa akin ang kanyang pamilya. Mukha naman silang mababait. 3 lamang sila. Isang matandang babae, isang bata at si Duwarben. Anak daw nila yon na mas labis ko pang ikinamangha. Ngunit nagkibit balikat na lamang ako. Inaya ako ni Duwarben na kumain. Binigyan ako nito ng puting kaning mayroon din sila na kulay itim na kanin na parang masarap ngunit ito yung mismong naglayo sa akin. Sinabi nitong kapag kumain ako noon kahit na 1 butil lamang ay hindi na ako makakabalik pa sa aming mundo. Kaya kahit gusto ko'y hindi na ako nagpumilit pa. Maraming iba't ibang klase ng prutas at karne ang nakahanda. Animoy piyesta roon. Makakain ko raw lahat ng yon. Wag lamang daw akong maglalabas nito dahil oras na ilabas ko raw yun ay magiging putik lamang. Maliban na lamang daw ang mga kabute dahil isa raw ito sa mga nakakapinsala sa kanilang lugar, kung kaya naman ay ipinamamahagi na talaga nila ito sa mga tao para mapakinabangan. Dahil nga kapilamang din ang almusal ko kanina, ay agad kong nilantakan ng mga nakahaing pagkain. Masayang-masaya naman ang pamilya ng mga duwende habang pinagmamasdan ako. Nang matapos akong kumain ay halos hindi na ako makagalaw sa labis na kabusugan. Nagpasalamat ako sa mga duwende sa inihain nilang pagkain sa akin. Maya-maya sinabihan ako ng duwende na umuwi na ako dahil baka raw hinahanap na ako ng aking inay. Binigyan lamang nila ako ng lalagyan. Pagtingin ko'y mga kabuti rin ang laman nito. Sinabihan ako ni Duwarben na huwag ko raw babanggitin ang tungkol sa kanila kasi hindi rin naman daw ako paniniwalaan ng makakarinig. Tumango ako at muling nagpasalamat kay Duwarben, pati na rin sa asawa at anak nito. Inihatid pa nila ako sa isang puno na may maliit na butas doon. Doon naman daw ang labasan papunta sa aming daigdig. Pero bago ako tuluyang umalis ay may ibinigay pa sa akin si Duwarben. Isa yung maliit na kabute. Puting kabute na animoy tumigas at naging bato. Yun daw ang tinatawag na mutya ng kabute. Kumikinang daw yon kapag tinatamaan ng liwanag. Ibalot ko raw yon sa pulang tela. Bibihira daw ang mga ganoong kabute kaya ingatan ko raw ito.
Hanggat hawak ko raw yun ay patuloy akong soswertihin dahil humahatak daw iyon ng swerte, lalo na raw sa pera. Napangiti ako kay Dwarben at muling nagpasalamat. Inilagay ko sa bulsa ko ang kumikin ng nakabuti. Si Dwarben naman ay nauna nang lumabas sa maliit na butas. Muli nitong ibinuka ang maliit na kamay. Ako naman ay iniabot ko ang hintuturo ko. Pagkatapos ay hinigop na ako ng maliit na butas. Kumakaway-kaway pa sa akin ang asawa at anak nito. Pagbagsak ko ay naroon na naman ako sa puno kung saan ako nakatago kanina. Sinabihan ako ni Dwarben na kahit na hindi na muna ako manguha ng kabote sa lugar na yon dahil daw mapanganib ang mga aswang na nasa kubo. Ang gawin ko raw ay bago matulog, ilagay ko sa bakanting timbang mutya ng kabote na nakabalot sa pulang tela. Ito na raw ang bahalang magbigay sa akin ng pagkakakitaan. Tumango-tango naman ako kay Dwarben. Luminga-linga pa ang maliit na nilalang na tila ba sinisiguro na wala ang dalawang matanda. Nang makatiyak ay saka ako sinenyasan na lumabas na. Pagkatapos ay pumasok na ulit ito sa loob ng butas at saka kumaway bago tuluyang maglaho. Ako naman ay umuwi na. Medyo madilim pa rin ang paligid. Kinuha ko ang timbang hindi na puno kanina at doon ko inilagay ang mga kabuting ibinigay sa akin ng duwende. Halos umapaw ang timba kahit na kalahati pa lamang ang inilalagay ko. Kaya naman hindi ko na lahat yun isinalin at binitbit na lamang ang lalagyan galing kay Dwarben pa uwi. Habang naglalakad ay takantaka ko dahil pinagtitinginan ako ng mga taong waring balot ng pagtataka ang mga yon. Pagdating ko naman sa bahay ay nagulat ako dahil maraming taong nakikiusyoso. Seryoso rin silang nakatingin sa akin. Naririnig ko pa rin ang pag-iyak ng aking ina. Pagpasok ko pa lamang sa loob ng bahay ay nagulat pa ako nang yakapin ako nito ng maigpit, maging ni Primo. Nag-iiyakan ng mga yon. Ibinaba ko ang mga kabuti at yumakap na rin sa kanila. Pagkatapos ay kinausap ako ni inay. Saan daw ba ako nagpunta at halos 3 araw daw akong nawala. Tapos gabi pa akong dumating. Takantaka naman ako dahil akala ko kasi ay umaga pa lamang at ilang oras pa lamang ang inilagi ko ron sa mundo ng mga duwende. Akala raw kasi nila'y nakuha na rin ako ng mga sindikatong nangingidnap ng mga bata. Sinabi ko namang hindi totoo yon. Nang muli naman akong tumingin kay inay, ay sinabi ko na lamang na naligaw ako sa gubat dahil nalibang ako sa pangunguha ng kabuti. Nagpasalamat naman ito dahil wala daw masamang nangyari sa akin. Sinabihan ako nito mula bukas na hindi na raw ako pwedeng manguha ng kabuti nang hindi kasama si Primo. Sumang-ayon na lamang ako sa aking inay. Inilagay ko na lamang muna ang mga kabuti sa isang papel. Pagkatapos ay binalot ko ang mutya ng kabuti sa pulang tela saka ipinasok sa bakanting timba. Itinago ko ito sa ilalim ng katre. Kinabukasan ay nagulat ako na makitang punong-puno ng kabuti ang timba na pinaglagyan ko ng mutya. Kaya naman tuwang-tuwa akong ginising ang aking kapatid na si Primo. Hindi naman ito nagtaka kung saan ako kumuha ng maraming kabuti. 5:00 pa lamang iyon ng umaga. Inaya ko itong ibenta ang mga kabuti sa palengkeng malapit lang naman sa amin. Ibinulsa ko ang mutya na nakabalot sa pulang tela. Halos hindi na nga namin mabuhat ang mga kabuti dahil sa dami nun. Pagdating sa palengke ay nagulat pa kami dahil dinumog kami kaagad ng mga tao. Hindi pa naman namin nailalapag ang paninday, pinagkakaguluhan na kami. Wala pa mang 1 oras ay halos maubos na yon. Kumita kami ng 200 ng araw na yon. Wala noong pasok dahil Sabado, kaya inaya ko si Primo na bumili ng tinapay sa panaderya. May paborito kasi kaming tinapay ng aking kapatid. Ito yung may gatas sa ibabaw, saka iyong puding at iyong tinapay ay may palamang munggo sa loob. Bumili ako ng 20 pesos na tinapay pagkatapos ay umuwi na rin. Masaya pa kami naghaharutan ng kapatid ko habang naglalakad. Nang mapansin kong tila may sumusunod sa amin ni Primo, bigla akong napahinto at tumingin sa likuran. Wala naman akong nakita. Primo, tignan mo, laki ng uwak na yun, oh. Nakadapo sa poste. Asan ba? Wala naman akong makita. Nandun sa taas ng poste, nakadapo siya ron.
Gutom lang siguro yan kuya. Bilisan na nating umuwi nang makapag-almusal na tayo. 6:00 pa lamang yun ng umaga at madalang ang mga taong nagdaraan ng araw na yon. Sinabihan ako ni Primo na bilisan ng paglalakad. Ayaw ko sanang lingunin pa kung sino man ang sumusunod sa amin, ngunit dala ng matinding kuryosidad napalingon na rin ako at doon ko nakita ang matandang lalaki at babae na nakatingin sa akin. Pakiramdam ko'y nanayuwang lahat ng balahibo ko sa katawan. Primo, yan yung sumusunod sa atin, yung dalawang matandang nagtayo ng kubo sa gubat, hindi ba? Pagtingin naman ng kapatid ko sa dalawang matanda ay nginisiyan lang siya ng mga ito. Sa takot ng kapatid ko hinila na niya ako pauwi. Ang dalawang matanda naman ay nakasunod pa rin sa amin. Nakangisi ang mga ito na animoy may nakakaloko. May dala silang sako na sa pagkakataong yun ay walang laman. Tila ba sinasadya nila yung ipakita sa amin. Saka lamang ako nakahingan ng maluwag ng matanaw ko malapit na kami sa aming bahay. Ang dalawang matanda naman ay dumaan pa sa aming harapan. Nilapitan ng matandang babae si Primo at idinikit ng mukha nito sa tainga ng aking kapatid na wari ay may ibinubulong. Ako naman ay tila natuka ng ahas. Nais ko sana itong pigilan subalit hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Hinayaan ko lamang ang matanda na lumapit sa aking kapatid. Maya-maya pa'y may ibinubulong pa ito kay Primo. Nagulat rin ako dahil lumapit din sa akin ang matandang lalaki. Pagkatapos ay may dinukot sa aking bulsa. Walang iba kundi ang mutya ng kabute. Para akong tuod na hindi makontrol ang aking sarili. Narinig ko pa ang sinambit ng matandang lalaki na hihiramin daw muna niya ang mutya para swertihin din siya. Plano ko pa sana yung bawiin sa kanya ngunit hinatak na ako ni Primo papasok ng bahay. Ang dalawang matanda naman ay dire-diretsyong pumasok sa loob ng gubat. Nais ko man silang sundan ay pinangungunahan din ako ng takot sa kung anong maaari nilang gawin sa akin kapag nagkataon. Nang makapasok sa bahay ay nagulat pa si inay nang makita kami nitong namumutla. Hinipo pa nito sa leeg ang aking kapatid kung may sakit daw ba ito dahil para daw itong matamlay. Habang ako naman ay may iniabot sa kanya, tuwang-tuwa naman ang aking ina nang ibinigay ko sa kanyang natirang pera na kinita namin sa pagbebenta ng kabute. Ibinangako pa nitong bibilhan niya kami ng bagong tsinelas. Dahil napansin daw nitong nakaalambre na ang aming mga tsinelas. May kalumaan na rin kasi ang mga ito at sadyang napudpud na rin sa paglalakad. Dahil sa narinig namin ay masaya kaming magkapatid. Ng mga panahon kasing yon, Sir Joseph, kapag may tsinelas ka na Rambo ay sikat ka na sa mga kaklase mo. Ang kaso dahil salat kami sa pinansyal ay hindi namin nabibili ang mga bagay na gusto namin. Subalit saglit lamang kasi ang kasiyahang yon nang maisip ko na nakuha ng matandang mutya ng kabuting ibinigay sa akin ni Duarben. Napapaisip naman ako kung bakit pinag-interesan ng matanda ang mutya ng kabute. Saan niya kaya yun gagamitin? Napauwi ang isipin kong yon ang ayain na kami ni inay na mag-almusal na. Sabay-sabay na kaming nagagahan. Pagkakain naman ay lumabas na ang aking inay. Extra daw ito sa paglalabada sa kabilang baryo na kakilala niya. Minsanan niyong magpalaba, kaya baka gabihin na rin siya at kaya makikitulog na rin siya sa kanyang kaibigan. Ibinilin lamang nito sa akin si Primo na huwag palalabasin kapag gabi na dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa nahuhuli ang mga nangunguha ng bata. Nakaluto na rin naman daw siya ng pagkain hanggang hapunan. Kaya kakain na lamang daw kami kapag nagutom. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ang aking ina para umextra sa paglalabada. Bigla ko namang naisip yung dalawang matanda sa gubat. Ano kaya kung isumbong ko ito sa kapitan para mahuli na? Total ay kahit hindi naman ako magpunta ng gubat ay magkakaroon ako ng ibebentang kabute araw-araw kapag nabawi ko ang mutya sa kanila. Iyon na lamang kasi ang aking tanging paraan na naisip. Kaya naman agad kong niyaya si Primo upang puntahan ng kapitan. Ngunit hindi ito sumama dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Hindi ko na siya pinilit at mag-isa na ako nagtungo sa tanggapan ng barangay at sinabi ang tungkol sa mag-asawang aswang na nagtayo ng kubo sa loob ng gubat. Isinumbong kong hindi talaga mga sindikato ang nangunguha ng mga bata, kundi mga aswang
Pero sa halip na paniwalaan ako'y nagtawanan pa ang mga yon. Sinabing dahil daw iyon sa kakapakinig namin sa gabi ng lagim, kung kaya kung ano-ano na raw ang pumapasok sa aking isipan. Sumagot naman ako kung ayaw nilang maniwalay sasamahan ko sila kung saan nakatayo ang kubo. Ngunit sa halip na paniwalaan ay pinagtabuyan ako ng mga tanod at sinabing marami daw inaasikaso si Kapitan. Dagdag pa ng mga ito na bago raw ako dumulog sa kanila ay kailangan ay may matibay akong ebidensya. Napapailing naman ako, laglag ang balikat na umuwi ng bahay. Pag uwi ko'y nadatnan ko si Primo na nakahiga na sa katray at nanlalata. Anong nangyari sa iyo? Bakit nakahiga ka na dyan? Kakamot-kamot kong tanong sa nakababata kong kapatid. Umiling naman siya sa kinuha ang kumot at nagtalokbong. Agad naman akong lumapit sa kanya, tinawakan siya sa leeg at doon ko napagtantong mataas ang kanyang lagnat. Kuya, giniginawa ko. Bakit kaya ang lamig ngayon? Hindi pa naman tapos ang tag-init. Nagtatakang tanong niya sa akin. Kasi nga kapatid, may sakit ka. Ang taas ng lagnat mo. Saka sandali, kukuha lang ako ng bimpo na may maligamgam na tubig. Wika ako't dali-dali ng kumilos. Kumuha nga ako ng bimpo at pinunasan ang katawan ni Primo. Binilinan ko ring mahiga lamang ito doon at bibilan ko siya ng gamot. Tumango lang naman siya sa akin. Binigay pa nito ang pera niya, pandagdag ko raw. Ngunit sinabi kong itabi niya na lamang ito dahil may pera pa naman ako. Mas mainam sana kung nasa akin na muli ang mutya ng kabuti dahil nasisiguro kong hindi na kami magugutom ng kapatid at nanay ko kapag nagkataon. Binabala ko pa naman bumili ng mas malaking timba para doon ko ilalagay ang mahiwagang kabuti upang mas marami itong maibigay sa amin. Subalit saka ko na lamang iisipin yon kapag nabawi ko na ang mutya. Lumabas nga ako ng bahay at nagpunta sa malapit na butika. Binilhan ko ang kapatid ko ng gamot. Sinamahan ko na rin ito ng mga inumin. Alam ko naman kasing wala itong ganang kumain dahil sa biglaang pagkakasakit. Pagbalik ko agad kong pinainom ng gamot si Primo. Ibinigay ko rin sa kanyang isang bote ng Royal. Sa totoo lamang po, Sir Joseph, madalang po talaga kaming makainom na soft drinks. Kalimitan ay kapag may sakit lamang. Nananghalian na rin ako. Nagluto si inay ng adobong sitaw bago ito umalis kaninang umaga. Nagbasa na lamang muna ako ng comics dahil sa wala akong magawa ng araw na yon. Wala rin naman magandang pakinggan sa radyo dahil drama lamang ang mayroon. Nang wala na ako maisip gawin ay napagpasyahan ko na lamang ding matulog. Nalimpungatan naman ako dahil naririnig kong umuungol si Primo. Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya kaya naman nababahala na ako. Bandang 3:00 ay lumabas ako ng bahay. Pupuntahan ko ang albularyo sa aming lugar na si Apo Lakay kung tawagin. Isa itong matandang albularyo na mahusay sa paggamit ng halamang gamot at mga ugat. Ang tirahan nito ay malapit lamang sa palengke. Ipinasya nitong doon magtayo ng bahay upang malapit siya sa mga nagpapagamot sa kanya. Hindi naman naniningil ng mahal si Apo Lakay kahit nga abutan mo lamang ito ng bigas, gulay, saging o kahit ano paman ay hindi nito tinatanggihan. Kaya naman sikat na sikat ito sa aming lugar. Pagdating ko nga sa bahay nito ay abala ito sa panggagamot. May 3 nakapila. 2 babae at 1 lalaki. Ang isang babae ay kapit-kapit ng mga kamag-anak nito. Ayon sa ilang nakikiusyoso ay sinaniban daw ito ng nagkakagustong duwende. Ang isang ginang naman ay nabarang dahil nakikikabit sa may asawa. Ang daming tumubong bukol sa katawan nito na animoy mga bulutong tubig. Ngunit sa halip na likido ang laman ay naglalaki ang bukol nito sa katawan ay mga gumagalaw na insekto. Ang lalaki naman ay nakagapos. Ang sabi naman ng kamag-anak nito ay nabiktima ito ng yanggaw. Kaya naman dinala rin nila ito sa matandang manggagamot. Naglalaway ito at nag-iiba na ang mga mata. May pagkakataong lumalabas rin ang matutulis nitong kuko. Nang makita ko ni Apo Lakay ay saglitit nung tumigil sa ginagawa at tinanong ako kung ano ang aking kailangan. Sinabi ko namang iyong kapatid ko ay inaapoy ng lagnat at hindi ito bumababa.
Tinanong pa ako ng matanda kung kailan nagumpisa ang lagnat ng aking kapatid. Sinabi ko naman na noong umaga ay maayos pa yon. Nagsimula lamang siyang lagnatin nang bulungan siya ng aswang na nagtayo ng bahay sa loob ng gubat. Bigla namang naalarma ang matanda. Sinabi nitong puntahan ko na ang kapatid ko. Mamayang gabi daw kapag natapos ito'y susunod siya sa akin. Hindi na ito nagtanong sa akin dahil nararamdaman raw niya ang itim na enerhiya na ikinabit sa amin ng nilalang. Hindi raw iyon mga pangkaraniwang aswang dahil may alam daw ang mga ito sa karunungang itim. May ibinigay rin itong mga kwintas. Isuot daw namin itong magkapatid at saka isang botelya na naglalaman ng malinaw na likido na tingin ko naman ay langis. Kukulo daw ito kapag nasa malapit ang aswang. Binilinan ako ng matandang manggagamot na maglagay ng asin at bawang sa paligid ng kabahayan. Kasi daw ay siguradong babalik ang mga yon para manggulo. Namarkahan na raw kami ng mga ito. Dagdag pa ng matanda na nagkataong sa kapatid ko lamang daw tumalab ang tigal po. Hindi ko naman alam kung ano ang sinasabi nito, subalit batid kong hindi yun mabuti. Ang masama pa'y alam na daw ng asubang kung saan kami hahanapin, kaya naman kinakailangan ko na raw umuwi bago pa magdilim. Mas ligtas ko na sa loob lamang daw kami ng bahay at kahit na anong mangyari ay huwag na huwag lalabas. Sasabihin ko pa sanang kahit hindi ito gawin ng asubang ay malalaman din nila dahil sumusunod ito sa amin kanina. Bigla kong kinilabutan sa isiping yon, lalo na't dalawa lamang kami ng aking kapatid sa bahay. Sinabihan ko na lamang ang matanda na hihintayin ko siya sa amin mamaya. Agad akong umuwi at pinuntahan si Primo na hanggang sa mga oras na yon ay mahimbing pa ring natutulog. Isinuot ko sa kanya ang kwintas na ibinigay ng matanda. Mag-aalas 7 na yon ng gabi. Nagluto ako ng lugaw para sa aking kapatid dahil sigurado ako na wala pa rin itong gana. Habang nag-aantay ng pakikinggan naming programa, nilagyan ko ng asin ang paligid ng bahay gaya ng ibinili ng manggagamot. Nagdikdik din ako ng bawang na inilagay ko rin sa paligid ng mga bintana. Ang iba nilalagay ko sa garapon kasama ng asin. Mukhang wala na kaming magagawa dahil hindi kami makahingi ng tulong sa barangay. Hayaan na lamang namin sila na mismo ang makadiskubre ng mga nangyayari. Pagkakain ko ng hapunan ay nakinig lamang ako sandali sa gabi ng lagim. Pagkatapos ay nagpasya na rin akong matulog. Hindi ko na ginising ang kapatid ko. Pinunasan ko lamang ulit siya ng basang bimpo. Mamaya ko na lamang siya pakainin ng lugaw kapag nanghingi ito. Nasa kasarapan na kami ng pagtulog nang maalimpungatan nga ako at nakarinig ako ng huni ng malaking ibon. Napakalakas ng tunog. Subalit nang sumilip ako'y mula sa maliit na siwang ng aming bahay ay wala naman akong nakita sa labas. Ilang saglit pa tumina na ang ingay na kanina lamang ay naririnig ko. Katakatakang bigla rin kumulo ang ibinigay na botelya ng matanda na may lamang langis. Kasunod nito ay kung anong mabigat na bagay ang bumagsak sa aming bubungan. Mukhang nandito na sila. Uwika ko sa aking sarili na nagsisimula ng makaramdam ng takot. Nagmatsyag muna ako sa paligid. Maya-maya pa'y naglalakad na kung sinong nilalang sa itaas. Mukhang papunta ito kung saan kami nakahiga. Lumagutok ang yero namin sa bawat aapakan ng nilalang na nasa taas. Pakiramdam kong ay bibigay na yon kapag nagtagal pa yon. Kalaunan ay tumapat ito mismo kung nasaan kami ni Primo. Tila kabisado nito kung saan kami nakapwesto. Ang bahay namin ay may 2 kwarto lamang. Ang isa'y kay inay at ang isa'y sa amin ni Primo. Gawa lamang sa lumang yero ang bubungan namin. Ang dingding naman ng bahay ay pinagdikit-dikit na kawayan. Mayroon din kaming silong na kung saan naroon ang mga alaga naming manok at pato. May 4 na malalaking haligi sa bawat kanto na siyang nagdadala ng buong bigat ng bahay. Maya-maya pa'y may kung anong lumusot sa bubong namin sa itaas. Dali-dali naman akong tumayo. Hindi ko yun gaanong makita kaya't kinuha ko pa ang gasera na nakapatong sa aming maliit na altar. Ganun na lamang ang aking pagkagimbal ng isang kamay ang nakita kong gumawa ng butas sa bubong ng aming bahay. Napakatalim ng kuko nito
Mabuti na lamang at medyo mataas ang bahay namin kaya hindi nito kami maaabot. At ang ikinatatakot ko lamang ay baka bigla itong lumusot ng tuluyan sa yero dahil hindi naman ganoon katibay ang aming bahay. Kahit nanginginig ay dahan-dahan kong kinukuha ang patalim na itak na nakasukbit sa dingding. Patuloy pa rin may inaabot ang kung sinong nilalang sa itaas nito. Kung sino ka mang nasa itaas ng bubong ng bahay namin, umalis ka dyan. Hindi ako magngingimin, tagain ka kapag hindi ka pa tumigil. Pagbabanta ko pa, nanginginig ko pang itinutok ang itak kung nasaan ang kamay nito. Medyo may kataasan yun pero mukhang walang planong umalis ang kung sino mang nilalang na naroon sa itaas. Maya-maya pumatong ako sa katre pagkatapos ay patalon na tinaga ang nilalang. Nasa pulgo ang kamay nito. Nakarinig ako ng malakas na paghuni ng malaking ibon. Mabilis nitong inalis ang kamay sa butas. Tumagas ang pulang likido mula roon at hindi sinasadyang pumatak sa mukha ni Primo na noon ay kanina pa palagising at nakatalokbong lamang dahil sa takot. Narinig ko namang nagmura ang nilalang na nasa taas. Boses iyon ng matandang babae kaya naman mayroon na akong hindi magandang kutob. Sinabihan ko si Primo na wag aalis sa katre. Mas ligtas kami doon dahil hindi nila kami maaabot. Kuya, anong klaseng nilalang ba yan? Bakit ang talim ng kuko niya? Tanong ng aking kapatid. Sinabihan ko naman si Primo na huwag magingay. Kaagad naman siyang tumango subalit nang mapansin niya ang mukha na puro tugo ay nagsisigaw ito. Inakala niyang ako ang may gawa nun sa kanya. Nakita kasi niyang may hawak akong itak. Dagli ko naman tinakpan ang bibig niya at sinabing galing iyon sa nilalang na nasa itaas ng aming bubungan at hindi galing sa kanya. Doon lamang siya napanadag. Nagalit naman ang nilalang na nasa itaas. Halos wasakin na nito ang bubong sa bigat na mga yabag na ginagawa. Tumayo rin si Primo tagad na kinuha ang nakasukbit na isang itak sa dingding. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Pagkuway tanong ko sa kanya. Masama pa rin ang pakiramdam ko kuya pero kaya ko pa namang kumilos. Tugon niya na hinawakan ng mahigpit ang itak. Inintay naming muling ilitaw ng nilalang ang kamay nito, ngunit hindi na nito ginawa yon. Bagkus ay nagpapapadyak na lamang ito sa itaas na tila gustong wasakin ng bubungan. Kami naman ng kapatid ko, kahit natatakot ay alertong nagmamatsyag sa susunod na gagawin ng aswang. Maya-maya pa'y may napansin na kung tila may kung anong gumalaw sa may silong. Primo, nakikita mo ba yon? Tila may kung anong gumagalaw sa silong. Nasaan kuya? Wala naman akong nakikita. Ang ginawa ko'y tinanglawan ko ito ng gasera. May kung anong gustong lumabas mula sa ilalim ng lupa. Unay may mga kamay, pagkatapos ay ang ulo ng matandang lalaki. Kitang-kita ko yun mula sa siwang ng sahig. Nanlilisik ang mga mata nito. Matutulis sa mga kuko at ngipin. Nakangisi ito habang nakatingin sa amin. Ilang sandali pa'y maras nitong inilusot ang mga kamay sa siwang ng sahig at hinawakan sa paa si Primo. Napasigaw ang kapatid ko sa labis na takot. Kuya, tulungan mo ko. Saklolo niya habang pilit na inaalis ang pagkakahawak ng kamay ng matanda. Halos dumugo na ang binti ni Primo dahil sa talim ng kuko nito. Bitiwan mo siya kung ayaw mong humiwalay ang kamay mo sa katawan mo. Pagbabanta ko pa sa aswang. Ngunit sa halip na bitawan ay mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakakapit sa paa ni Primo na hindi pa mapigilang umiyak ng mga oras na yon. Kaya naman ang ginawa ko'y pinagtataga ko ang kamay ng matandang lalaki. Halos sugat-sugat na ito. Tumatalsik pa ang pulang likido sa kamay nito habang paulit-ulit kong hinahataw ng taga. Sa huli ay binitiwan din ito ang paa ng aking kapatid. Agad kaming sumampa sa katre. Tumutulo ang dugo sa paa ni Primo. Nakita kong duguan din ang kamay ng matandang lalaki. Humihiyaw sa sakit pero ilang sandali lamang ay dinidila-dilaan nito ang sugatang kamay. Gumapang ito palabas ng silong at pinuntahan ng matandang babae. Parehong sugatan ng mga ito at narinig ko silang mag-usap. Paano tayo makakapasok sa loob? Napapalibutan ng asin ng buong kabahayan.
May alam akong paraan ka. Pwede kang magwasak dyan ng bubong, ako naman ay dito sa ilalim ng lupa daraan. Mungkahi ng matandang lalaki sa asawa na nag-uusap sa hindi kalayuan. Hindi nila magawang makalapit sa bahay dahil sa asin, tila may kung anong enerhiyang pumipigil sa kanila. Patuloy pa rin sa pagdurugo ang binti ni Primo, kaya naman kumuha na ako ng puting tela at sakay binalot ang sugat niya rito. Habang tinatapalan ko ito ay napapahiyaw siya dahil may kakaiba raw na hapdi ang sugat na ginawa ng aswang. Animoy may kung anong tinik daw ang tumutusok sa kanyang binti. Tiisin mo muna, Primo, hanggat hindi pa umaalis ang mga aswang na yan. Ipanalangin na lamang natin na sana may dumating sa ating saklolo. Pangaalo ko sa kanya. Naawa ko sa kalagayan niya, subalit wala kaming magawa dahil hindi kami maaaring lumabas ng bahay. Nayakap ko na lamang ng mahigpit ang aking kapatid. Kasabay nito ang panalangin na sana'y may magligtas sa amin. Maya-maya pa'y muli ko nakitang sumuot sa ilalim ng lupa ang matandang lalaki. Naging isa itong bayawak pero hindi pangkaraniwan ng laki. Ang babae naman ay nagpalit din ng anyo at naging isang malaking uwak na may malalapad na pakpak. Lumipad naman ito pagkatapos ay tumapo sa bubong ng aming bahay. Muli ay nakaramdam ako ng takot. Sinabihan ko ang kapatid ko na manatili sa itaas ng katre. Agad kong kinuha ang garapong may lamang asin at bawang. Ibinigay ko yon kay Primo habang ako naman ay kinuha ang galon na may lamang gaas. Primo, bantayan mo ang bubong. Kapag may lumusot na kamay o kahit anong parte, tagain mo ko agad. O di kaya hagisan mo ng asin na may dinikdik na bawang. Ako naman ang bahala rito sa silong. Bilin ko sa kanya. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Kaagad kong kinuha ang gasera. Bahala na sa isip-isip ko. Pinaplano kong buhusan ng gaas ang aswang na nasa silong, saka ito sisilaban. Matyaga kaming naghintay ng kapatid ko. Hindi nga nagtagal ay muling sumulpot ang aswang sa silong mula sa ilalim ng lupa. Nakangisi pa ito habang nakatingin sa akin. Agad kong ibinuhos dito ang laman ng gasera pagkatapos ay ang pabelo na may apoy. Bigla na lamang sumiklab ang apoy sa ulo ng matandang lalaki. Mabuti na lamang at medyo may kataasan ng silong. Kung kaya't nadilaan lamang ng apoy ang sahig. Dagli akong kumuha ng tubig upang apulahin ng apoy. Ang matandang lalaki naman ay nagsisisigaw sa sakit. Nagpagulong-gulong ito. Nagulungan pa nito ang nakapaligid na asin. Lalo itong nagsisigaw, nagmumumura sa galit. Mabilis itong dinaluhan ng matandang babae na nasa anyong malaking uwak. Gamit ang kanyang pakpak ay inapulan nito ang apoy. Ngunit sunog na ang ulo ng matandang aswang. Pati ang mukha hanggang sa leeg nito'y animoy tosino na nakalabas ang laman. Umalingasaw ang masangsang na amoy ng nasunog na karne. Galit na galit ang matandang babae at nagbanta ito habang inaalalayan ng asawa. Hindi pa tayo tapos. Babalikan namin kayo. Siguraduhin nyo lamang na nakahanda kayo sa muli nating pagkikita. Banta ng matandang aswang na binuhat na ang asawa saka lumipad na papalayo. Maya-maya naman ay dumating si Apo Lakay. Medyo ginabi na ito dahil natagalan daw siya sa pagpapalayas sa sumanib na duwende. Pati na rin sa pagtanggal ng barang. Kasama nito ang 4 na mga tanod at kapitan. Agad ko naman binuksan ang pintuan nang marinig ko ang boses ni Apo Lakay. Pasensya na kayo mga iho at medyo natagalan ng pagpunta ko sa inyo. Ang totoo niya na bukas ko pa sana kayo pupuntahan. Kaya lamang ay naisip kong baka kung napano na kayo. Paliwanag nito sa amin. Pasado 12:00 na kasi yon ng gabi. Tulungan niyo po yung kapatid ko, Apo Lakay. Nakalmot po siya ng aswang saka may lagnat pa rin po siya hanggang ngayon. Natataranta ko pang sumbong sa matanda. Pinakyat ko ito sa aming bahay. Kaagad namang inasikaso ng manggagamot ang sugat ng aking kapatid. Mula sa kanyang bayong ay kumuha ito ng bote na may lamang likido. May kung ano itong halamang ugat na naroon. Meron din ako nakitang papel na may nakasulat sa loob. Ibinuhos nito yon sa binting may sugat ni Primo. Napansin kong napangiwi si Primo sa sakit. Sinabi naman ng matanda na tiisin na lamang daw nito ang gamot. Iwas infeksyon daw yon.
Bukod dun ay mabisang lunas daw ito. Kumuha rin ang matanda ng ilang dahon sa loob ng bayong na siyang itinapal sa sugat ng aking kapatid. Hinawakan rin ito sa leeg si Primo at nang mapagtantong mainit pa rin ito'y pinakuha ko ng matanda ng inumin. May kinuha rin siyang maliit na papel at saka yun inilagay sa baso. Pagkatapos ay may kung anong ibinulong ito, saka inihipa ng basong may tubig pagkatapos ay pinapainom sa aking kapatid. Huwag kang mag-alala, Juanito. Bukas na bukas din magaling na ang kapatid mo. At tungkol naman sa sinasabi mong aswang, kailangan manghanap natin ng mga yan bukas. Mukhang marami-rami na silang nabiktima dahil sa kakayahan nilang maglagay ng tigalpo. Tumango naman ako sa manggagamot. Sinabi ng mga tanod na magbabantay muna sila ron dahil baka muling bumalik ang mga aswang. Sa wakas naniwala na ang mga ito sa sinasabi ko. Kitang-kita kasi nila ang nangyari sa bahay. Wasak ang ilang bahagi ng aming sahig. Ganun rin ang aming bubungan. Bukod doon ay nagkalat ang mga dugo sa aming kwarto. Sa pagkakataong yun ay nabuhayan ako ng loob. Alam kong kahit papaano'y ligtas na kami ni Primo. Si Apulakay naman ay nagpaalam na aalis. Bukas daw ng umagay sasamahan ako nito sa gubat upang puntahan ang sinasabi kong mga aswang. Iniwan din ito ang boteng ibinuhos niya kanina sa sugat ng aking kapatid. Nagpasalamat kami sa matanda. Hiniram ko ang 20 pesos ni Primo na siya kong ibinigay kay Apulakay. Ngunit tinanggihan niya ito at sinabing mahuli lamang doon namin ang aswang bukas ay malaking bagay na ito. Kaya naman hindi na ako nagpumilit pa. Sinamahan naman ng 2 tanod ang matanda habang naiwan naman ang 2 nakabantay sa bahay. Si Primo naman ay tila noon ay nakaramdam ng gutom. Humingi ito sa akin ng pagkain. Binigyan ko naman ito ng lugaw na agad nitong nilantakan. Napangiti ako, inisip kong bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Kasi pahirapan talagang pakainin ang nakababata kong kapatid kapag masama ang pakiramdam nito. Pagkakain niya natulog na rin kami. Kinaumagahan ay nagising ako sa katok sa pinto. Si Apulakay yun at may dalang itak at buntot pagi. Sinabihan ako nito na bumangon na. Pupuntahan na namin ang mga aswang sa loob ng gubat. Kahit pa nga inaantok ay napilitan akong tumayo. Pinabitbit nito sa akin ang itak na nakita ko nakasukbit sa dingding. Hindi na kami nagkape pa. Sinabi nitong importante daw na maunahan namin ang mga aswang sa lungga nito. Natutulog pa si Primo at kahit magising rin ito'y hindi ko isasama. Dahil may sugat ito sa binti. Bukod doon ay may sinat pa ito. Pero hindi naman kagaya kagabi na napakainit. Kampante naman akong iwan siya dahil nasisiguro kong maya-maya lamang ay parating na rin ang aming inagaling sa paglalabada. Ang 2 namang tanod ay nagpaalam na babalik muna sa barangay upang ipaalam ang nangyari. Manghihingi na rin daw sila ng dagdag na tao upang nang sa ganon, ano-ano pat mangyari ay nakahanda kami. Lumakad na nga kami ni Apulakay at binagtas ang daan papasok sa loob ng gubat. Medyo nagulat pa nga ako dahil kahit may edad na ang manggagamot ay mas mabilis pa itong maglakad kaysa sa akin. Sinabi naman ito na wag na raw akong magtaka dahil biniyayaan daw siya ng lakas ng pangangatawan ng mga gabay niya. Kapalit to noon ay ang panggagamot niya sa kanyang kapwa. Tumango na lamang ako kahit wala akong maintindihan sa sinasabi ng matanda. Wala pang 1 oras ay narating na namin ang gubat. Itinuro ko sa matanda kung saan nakatayo ang kubo ng mga aswang. Agad namin yung pinuntahan. Nakita kong may kinuwang matanda sa loob ng bayong. Yun pala isang garapong asin na may dinigdik na bawang. Dahan-dahan kaming lumapit sa bahay ng mga aswang. Sinilip ko pa sa butas ng bahay kung nandoon ba ang 2 matanda. Ngunit wala pa ito ron. Agad naming binudbura ng asin at may dinigdik na bawang ang paligid ng bahay ng mga ito. Nang masigurong nalagyan na namin lahat pati ng mga pintuan at bintana, ay niyaya ko ng matanda na magtago sa malaking puno malapit sa bahay. Aantayin daw namin ang pagdating ng mag-asawa. Sumang-ayon naman ako at matyaga naming hinintay ang pagbabalik ng 2 matanda. Hindi nga naglaon ay may napansin kaming paparating. Kaya naman mas pinagigihan pa namin ang pagtatago. Sinabihan ako ng matanda na maging alerto dahil mamaya raw ay pihadong mapapalaban kami.
Ilang saglit pa nga'y nakita kong papalapit na ang mag-asawa papunta sa kanilang kubo. May bitbit na naman ang mga ito na sako na may lamang bata. Kumakawag-kawag pa yon. Ang matandang babae ay may benda sa kamay habang ang lalaki naman ay may tapal din ang ulo pati ang isa pa nitong kamay. Ngunit nang nasa tapat na sila ng kanilang bahay ay narinig kong napamura ang matandang babae. Walang hiyapang! May tumatarantado sa bahay natin! Sigaw ng matandang babae. Kagad namang binaba ng matandang lalaki ang bitbit na sakong may lamang bata, saka humahangos na lumapit sa asawa. Bakit ga? Ano bang nangyari? Tignan mo naman ang ginawa sa bahay natin, no? Hinarangan ng asin. Akala naman siguro hindi tayo makakapasok. Teka ga, parang may naaamoy akong ibang taong narito. Sambit ng matandang lalaki na sumisingot-singot pa sa paligid. Bigla namang lumabas si Apo Lakay sa pinagtataguan. Hawak nito ang buntot pagi habang sa bayubang nito nakasukbit ang itak. Kumusta na kayo mga kampo niya kadiliman? Lumabas na ako para hindi na kayo mahirapang maghanap. Untag ng manggagamot na inihampas pa sa lupa ang buntot pagi. At sino ka naman pangahas na matanda ka? Ikaw ba ang gumawa nito sa aming kubo? Ang lakas din naman ng loob mong lumusob dito mag-isa. Mamaya lang literal na hindi ka nasisikatan ng araw kapag pinaslang ka namin dito. Ang dami nyo namang satsat. Subukan nyo lumapit dito para makita nyo ang hinahanap ninyo. Paghahamon pa ng manggagamot sa aswang. Hindi naman ito ay kinatuwa ng dalawa, kaya't galit na galit silang nagpalit anyo at hinarap ang manggagamot. Magkapanabay na umatake ang dalawang matanda. Agad namang ibinasiwa sa ere ni Apo Lakay ang buntot pagi. Pagsisisihan mong naghamon ka pa sa amin, hindi ka na makakalabas pa rito ng buhay. Nakangising sambit ng matandang babae na nasa anyo ng malaking uwak. Agad nitong dinaluhong ang manggagamot. Ang matandang lalaki naman na nasa anyong bayawak ay kaagad ding sumuot sa ilalim ng lupa. Umanda naman ang manggagamot para sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Nakatuon ang atensyon niya sa matandang babae na nasa itaas. Hindi tuloy niya napansin ang biglaang paglitaw ng matandang lalaki sa kanyang likuran. Agad nitong hinawakan ng dalawang paa ng manggagamot. Napaigik si Apo Lakay dahil tumusok ang matutulis nitong mga kuko sa kanyang binti. Umagos ang pulang likido. Nakita ko naman ang ginawa ng aswang. Nasa gilid lamang kasi ako nito sa tabi ng puno. Agad kong inihataw ang itak sa nakalitaw na ulo ng matandang lalaki. Napahiyaw pa ito at agad na nabitiwan ng manggagamot. Galit itong napamura. Walang yaka talagang bata ka. Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Sigaw nito habang hawak-hawak ang dumudugong ulo. Pasalamat na lamang ito dahil hindi ito gaanong napuruan. Muli itong sumuot sa ilalim ng lupa. Nang makita naman ng matandang babae yan nangyari sa asawa, ay saglit itong natigilan. Ngunit kapag dakay umatake rin. Iwinasiwas naman ng manggagamot ang kanyang buntot ng pagi. Kaya ang ginawa ng malaking uwak ay nagpaikot-ikot ito sa ere. Hinintay niyang mapagod ang matanda. Nang bumagal na ang ginagawa nitong pagwasiwas sa buntot pagi ay saka siya inatake ng babae. Iniumang nito ang matutulis na kuko at pinuntirya ang puso ni Apo Lakay. Nabasa naman ni Apo Lakay ang plano nito kaya't iniharang ng manggagamot ang kanyang mga braso. Pero dahil sa lakas ng atake nito ay tumalsik pa rin ang matandang manggagamot. Nagpagulong-gulong pa ito sa damuhan. Napangisi ang matandang babae sa ginawa niya. Ngayon, katapusan nyo na! Subalit hindi nagpatinag si Apo Lakay at dagling tumayo. Pinulot nito ang buntot ng pagi na tumilapon sa lupa. Bagya pa siyang napalagotok ng mga buto na tila ba naghahanda rin sa susunod nitong pag-atake. Subukan mo kung kaya mo! Sigaw din nito at saka mabilis na sumugod sa kinaroroonan ng abwak. Sabay na nagtagisan ng lakas ang dalawa. Walang nais magpatalo. Nagpapalitan ng madugong atake ang mga yon. Maya-maya pa'y may dinukot si Apo Lakay sa kanyang bulsa at saka yun mabilis na dinasalan. Walang ano-ano'y isinaboy niya yon sa mukha ng aswang. Pumalaho naman ang matandang babae ng may kung anong bagay
ang ibinato sa kanya ng manggagamot. Mabilis na umusok ang mukha nito at tila napuruan ng mga mata. Iyon naman ang kinuwang pagkakataon ni Apo Lakay. Hinablot ang paa ng asubang na noon ay nagpapagyawang-gewang nasa ere. Ngayon na, Juanito! Pagtawag nito sa akin na tila nakuha ko ang gusto niyang sabihin. Nang magpantay ang mga ito'y na sigurong wala nang kawala ang mga aswang, saka ko ito tinagpas sa leeg. Ilang saglit nga lamang ay humiwalay na ang ulo nito sa katawan at nagpagulong-gulong sa lupa. Sumirit ang dugo mula rito. Nagsisigaw naman ang matandang lalaki nang makita ang asawa na wala ng buhay. Hindi nito malaman ang gagawin dahil sa iniinda rin itong sugat sa ulo. Nang masiguro ni Apo Lakay na patay na ang abwak ay binitiwan niya na ito at hinarap ang matandang lalaki. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa asawa ko! Banta nito sa amin na nooy nagngangalit na sa galit. Ikaw ang dapat na magbayad para sa mga inosenteng buhay na kinuha ninyo. Ang mabuti pa'y tapusin na natin ang labang ito. Matira ang matibay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa't marahas na nagsagupaan. Ako naman ang mga oras na yun ay tila may napansin sa lupa. Habang abala ang dalawa sa paglalaban ay nakita ko ang mutya ng kabute na ibinigay sa akin ni Duarben. Napangisi ako. Sa wakas ay hawak ko ng muli ang mutya. Dali-dali ko yung itinago sa kanilapitan ng bata na nooy umiiyak sa loob na sako. Pinakawalan ko ito sa kainutusan ng tumakas. Umiiyak naman itong sumunod sa akin. Nang muli kong tignan sina Apo Lakay kapwa na nanghihina ang dalawa. Subalit ganun pa maniwala pa rin ang nais magpatalo. Kalaunan ay unti-unti nang sumisikat ang araw. Sabay-sabay pa kaming napalingon na tatlo nang makarinig ng mga taong papalapit sa kinaroroonan namin. Hindi nagtagal ay lumitaw ang hindi mabilang na mga kalalakian, mga tanod, ang mga kasama ni Kapitan. Akay-akay din ang isang batang pinakawalan ko kanina. Nang mapagtanto ng asubang na nasukol na siya at wala nang laban sa amin ni tila na bahagang buntot nito. Tandaan yung dalawa, hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo at pagbabayarin sa mga ginawa niyo sa asawa ko. Babala pa nito sa amin na nooy dali-dali nang tumakas at lumusot sa ilalim ng lupa. Mabilis itong gumapang patungo sa masukal at madilim na kakahuyan kung nasaan ako madalas kumukuha ng kabute. Tangka pa sana nga habulin ng mga tanod ang aswang subalit pinigilan na sila ni Apo Lakay. Sinabi nitong hindi na raw kailangan sapagkat anumang oras ay mamamatay na rin ito. Dagdag pa ng matanda na sa lala ng natamo nitong mga sugat ay hindi yun basta-basta maghihilom sapagkat hindi na ito makababalik pa sa kanyang tahanan. Ipinagutos ni Apo Lakay na susunugin na ang kubo upang masigurong walang babalikan ng abwak. Ang katawan naman ng matandang babae ay unti-unti ring naglaho ng tamaan ng sikat ng araw. Tinutupok rin yun ng apoy na kalaunan ay naging abo. Magmula ng araw na yon, bumalik na sa katahimikan ng aming lugar. Wala na ring napapabalitang mga batang nawawala. Nabalitaan na lamang din namin na may natagpo ang katawan ng matandang lalaki sa karatig na lugar. Sugatan na raw iyon at may mga taga sa iba't ibang parte ng katawan. Nang marinig namin ang balitang yon, ay batid na namin kung kaninong bangkay ang natagpuan. Doon ay mas nakahinga kami ng maluwag. Kami naman ni Primo ay hindi na rin nagtutungo sa gubat sapagkat pinagbawalan na kami ni Inay na kumuha ng kabuti roon. Ipinagpasalamat ko na lamang na binigyan ako ni Duarben ng mutya kaya't nakakaraos kami sa araw-araw. Ginagamit ko yun upang magpatubo ng kabute sa palibot ng aming bahay. Nagtataka man ang aking ina kung paano ko nagagawa ang bagay na yon ay hindi na ito nag-usisa pa. Sinabi ko na lamang na mayroon akong kaibigang tumutulong sa akin. Bali hanggang dito na lamang po Sir Joseph. Naway mabasa niyo po ang aking kwento at may bahagi sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Juanito.